Ayun, okay KGX. Kamusta kayong lahat? At ano to? No, rock. Pero hindi. Ito yung ano natin, ito yung topic natin muna ngayon. Itong game na nilalaro ni Elon Musk, no? Hindi ko alam to no? Sino ang makakapag ano, no? Makakapagbigay sa atin nung game na to? Kasi napansin ko lang medyo ganda ng graphics mga idol. No? Ayoko lang laksan and tanggalin lang natin yung sounds. Pero kung mapapansin mo, is okay yung game. 'Di ba? Ayan, okay. So natapos na. So sana ganyan yung mga no? Sana ganyan yung ibang game na nilalabas ngayon, no? Kung mapapansin nyo, open world siya. Tapos yung graphics ng game is naaayon ngayon, di ba? So kasi yung ibang game na nilalabas ngayon, for example, syempre Axie Infinity, alam naman natin talagang iyan ang isa sa pinakamaraming sales, no, na sa buong NFT, sa buong talaga cryptocurrency. Ang laki ng sales niyan before, no. Pero nakita niyo naman yung itsura ng game, di ba? So para siyang nasa Nintendo 64, parang ganyan, PlayStation 1, parang ganyan yung style. Pero ang doon, ang pinaka center doon is kumikita kasi, 'di ba? Before yung naglalaro pa yung mga tao. And then nakita niyo naman kung gaano kabilis ang bentahan noon, no? So talagang halos mabaliw sa PM yung ibang mga tao para magkaroon lang sila ng kani-kanilang Axie or kani-kanilang manager, 'di ba? Pero dito kasi kapag ganito yung mga games na nilalabas, maraming mapagpipilian yung tao Maraming mapagpipilian yung tao kasi katulad ako, gamer talaga ako nung pa lang So nag-aral ako sa Manila pero naglalaro din kami. Naging bantay pa tayo ng computer shop, 'di ba? So parang ganun before. Tapos ngayon, kung mapapansin mo, kung lahat yan nilalabas nila is parang ganyan. Ang nakikita ko dito parang graphics ng Diablo, graphics ng RF Online, 'di ba? Yan yun Yan yung mga graphics na ganoon mga ganda di ba? So sana maibalik yung mga ganyang laro pagdating sa Web3 talaga. Kasi karaniwan para lang makapaglabas sila ng laro ngayon, 'di ba? Ang nilalabas yung yung Project Seno. Ako, hindi ko sa inaano yung Project Seno, pero hindi siya ganoon ka hindi siya ganoon ka yung updated na game 'di ba? Yung talagang yung advanced game na tinatawag, 'di ba? Si Poopy ba 'yon? Poopy o Poppy, no? Poppy game, hindi rin ganoon kaayos, 'di ba? RPG pero hindi rin ganoon kaayos. Pero sana yung mga ilabas na game ngayon katulad yung MIR, tama yun, okay yun, no? Yung kunyari Genshin Impact, okay din, no? So kung makikita nyo, Albion Online, yan, isa sa pinaka okay na game na nakikita ko, no? Na may challenge di ba? So meron kang mga quest talaga na kailangan, ang gagawin mo, maglalaro ka talaga, hindi yung automatic na matutulog ka tapos makikita mo system lang yung nagpapagana, di ba? Ayan yung mga game. Mobile Legend yan, kapag naging naging Web3 game yan, tapos na kung saan nag-enjoy ka na tapos kumikita ka pa, di ba? So yan, yung mga PUBG, yung mga ganyan, di ba? So ngayon nga nilabas niya ang Counter Strike 2, pansin nyo, no? Counter Strike 2 nilabas na. So tingnan natin ano yung mga mangyayari. Anong tingin nyo dito sa game na to? Ako, gusto ko tong mga ganitong game, mga idol. Okay? And then isang news lang natin, syempre yung dito sa BingX, ito yung lucky, no? Itong newbie lucky draw, no? Win up to 1 ETH, ito yun. Makikita nyo, no? Kapag nag-register kayo dito sa link na yan, na ilalagay natin sa comment section, ay sa description natin, at nag-register kayo dito, at nag-deposit kayo ng 100 USDT, may chance kayong mag-draw. Okay? So, pag yung chance nyo mag-draw na yan, walang talo, no? Ang pinakamababang makukuha mo dito ay 6 USDT trial fund, okay? Ang pinakamataas is 1 ETH. Ano ba next doon? 100 USDT yung isa, no? Marami walang talo talaga no? Kitang-kita naman dito. Congrats
100 USDT rebate voucher, 'di ba? Nakikita naman diyan, no? Ayun yung mga task, no? Kung makikita nyo, complete your first future trade, meron ka ng 2 draws. Mag-future trade ka na nga, 2 draws ka na kaagad. So, ibig sabihin, kapag nag-withdraw ka, ay kapag ka nag-deposit ka ng 100 USDT, may 1 draw ka. Click mo dyan, makakakuha ka ng trial fund, tapos i-future trade mo. Makakakuha ka naman ngayon ng 2 earn draw. So, pwede ka ulit mag-draw dyan. Di ba? Hanggang sa makuha mo yung makakapag-accumulate ka ng 3,000 USDT na trading volume. Trading volume lang to, hindi 3,000 na real money, no, na ilalagay mo diyan. Okay? So yun yung ating Bing X na event, no. Swerte dito So ibig sabihin magdi-deposit ka lang, makakapag-trade ka na ng libre, mga idol. No? And then check natin yung ibang news ngayon. Okay, ito. So kung mapapansin natin, sa chart naman, no, kung titingnan nyo, ito lang, no, punta lang kayo dito sa coinglass.com. Makikita nyo na dyan, no, kung papansin nyo, yung September natin, talaga is madugo yan, no. Basta may pumasok na bear. Alam ko dati sa crypto, basta bear, pababa yan, mga idol, no, pababa. Yun yung lagi nating tinitingnan, no. Pero dito, kung mapapansin nyo, pumasok ang bear, ayan, nakapula siya. And then, nung October, green na naman. Sabi nila, once daw naging green lahat yan, magiging green daw yan. So, pag nag-umpisa daw ng September and October na green, lahat daw magi-green. No? Check nyo kung totoo man yung nangyari na yun. Ito, katulad nito, naging green lahat. No? So, wala naman ng iba na green. Wala na. So, ito daw, pagka nag-green na daw yung dalawang yan, automatic green na lahat. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko noon, talagang nagbabago kasi syempre mga whales yan kaya nilang i-manipulate yan. So kapag alam na nilang, sanay na sila sa ganitong cycle, ang gagawin nila, babaguhin nila yan. Diba? Nasa kanila yan. Paano sila kikita? Syempre hindi naman nauulit-ulit lagi yung cycle nila. Hindi sana. Ang gagawin na lang ng iba, mag-hold na lang. Diba? Okay, itong cycle na to, 2021, okay. Tapos, 2021 din ako mag-i-invest yung pag pinakamababa na. O hintay na ako after 5 years, di ba? Minsan hindi Minsan biglang bumababa, di ba? Sa pansin nyo, talagang ang laki ng binaba, umabot pa nga ng 15,000 USDT, di ba? Ang BTC, di ba? So yan, kung gusto niyo lang makita yung chart, yan andiyan yung coinglass.com, mga idol, no? And then sa Forex Factory, check tayo ng news ngayon. So October 2 wala naman, kaya safe na safe mag-copy trade ngayon, October 2. And then October 3, safe na safe pa rin mag-trade ng October 3 sa copy trading. October 4, medyo mag-ingat lang tayo kasi ayan, may non-farm employment change. Medyo makikita nyo kasi pag negative, biglang bumabagsak talaga yung coin na yan, di ba? Pero may recovery, nagre-recover, no? Tapos sabay, ayun, bumabalik din sa dati, mga idol, no? And then pakita ko lang sa inyo yung ating withdraw ngayon, mga idol. Ito, kung mapapansin ninyo, nag-withdraw tayo kanina ng ng assets natin. Kasi nanalo tayo sa copy trading kagabi. Siyempre, XRP lang tayo, mga idol. So, ayan. Ito yung withdrawal natin. Kanina lang to, kahapon. Kahapon pala. Ito yung kahapon. Dito sa BitGet, mga idol. Ayan, Ayan yung success. And then dito sa BingX, mga idol. Ito, negative 55 XRP tayo. Nag-withdraw tayo kanina. And then ito yung sinasabi ko sa inyo, Ito yung event. Naghihintay ngayon ako ng trial fund. Mamaya, magkakaroon yan. Magdodraw ako dyan mamaya. Maghihintay lang ako dyan, and then yun yung ipanti-trade ko. Tapos kapag nanalo, yun yung withdrawin ko. Ayan, katulad nito. October 2, kitang-kita naman. So, yun lang sa ngayon, yung ating news, mga idol. Dito sa Watchers Guru naman, ang napansin ko lang, meron na namang na-hack na platform. Ito, itong Mixin Network. Na-hack siya, ng 200 million, USDT stolen. Ang sakit, So, laglag yan, automatic. So, yun lang sa ngayon KGX at magandang gabi sa inyo lahat.